Si ate will be turning 6. At si Brother Gary, birthday din lang. Mamaya papag-pray natin sila. And si Brother Melchor, yan, kinukwento niya nga sa amin nung nakaraan, nung Friday. Birthday ni Zia pala ngayon. Hindi pa pala. Sa Tuesday pa, kaya lang ngayon isa-celebrate daw yung birthday. Yan. So, as the years progress, makikita natin yung maraming mga pagbabago sa buhay natin. But today, as the days and years progress, nakikita nyong may direksyong pinupuntahan ang ating mundo. Amen? Nararamdaman nyo ba ito? I mean, sabi ko sa inyo, every week nagre-report ako sa inyo ng disaster. Maswerte kayo ngayon, maswerte tayo, nandito tayo sa church today. This very hour, maraming mga Kristiyano baka hindi nyo alam pa yung lugar na ito, pero nasa news ito, no? Yung sa Azerbaijan, sa Nagorno-Karabakh. Katabi po ng Armenia. Yung Armenia po ito, tsaka yung Azerbaijan ay dating mga bahagi ng Soviet Union. Nung na-dissolve yung Soviet Union, nag-declare ng independence ang Armenia at Azerbaijan. Ang problema dito, ang Armenia ay predominantly Christian. Ito po ang pangalawa sa pinakamatandang Kristiyanong bansa sa Europa. Ang una po dyan is yung Georgia. Mas una pa po naging Kristiyano yan kaysa sa England. Ang una pa po yung Georgia. Yung Georgia, pagkatapos ito pong Armenia. They have the biggest congregation of Christians. Pero ito pong Nagorno-Karabakh ay napapaloob siya sa Azerbaijan, which is a Muslim country. Islam po yan. Kaso yung mga tao sa Nagorno-Karabakh ay karamihan po sa kanila ay native Armenians at mga Kristiyano. Kaya itong naging issue na nagdeklara ng independence yung Nagorno-Karabakh at gusto kasi nila yung maging bahagi ng Armenia. Ayaw nilang sumama sa Azerbaijan. So, simula pa lamang noong 2000, meron na silang conflict. Paulit-ulit yan. Pinaka-last nila was in 2020. Kasagsagan ng COVID, may digmaan sa lugar nila. Pero last week, something happened. Sapilitang sinakop ng Azerbaijan ang Nagorno-Karabakh. At ngayon, yung mga Kristiyano na naroroon ay nagsisilikas, nagsisitakas sila. At marami sa kanila stranded sa highway. Gusto nilang makapunta sa Armenia, pero dadaan pa rin kasi sila sa teritoryo ng Azerbaijan. And people are now complaining, kaya sila natatakot because there is a possibility of genocide. Ibig sabihin, marami sa kanila ay mamamatay dito sa biglaang pagpasok ng Azerbaijan sa kanilang lupain. I've never seen so many people na nagmamarcha palabas sa isang bansa. Akala mo ito ay eksena sa Exodus. Nung naglalabasan na yung mga Israelita sa Ehipto. Ganun kahaba ang pila ng mga sasakyan. Ilang araw na po sila sa daan. Nakikita mo yung mga tao nagsisitakbo sa kalsada, bit-bit nila, mga ilang maleta lang. Lahat ng gamit nila sa bahay ay maiiwan. So today, as we worship today, let's think about these people. Maraming Kristiyano ngayon will be suffering. In India, the same is happening. Mga Hindu naman ang kalaban ng mga Kristiyano. It has turned into an ethnic war. And they are in the brink of another civil war doon sa India. There was an instance na yung mga Kristiyano doon, mayroong 2 babae doon, ipinarada ng hubot-hubad ng mga Hindu sa kalsada. And one of them was gang rape at ipinarada sila. Nakita mo, may mga checkpoint. Ang nagmamando ng checkpoint, mga babae. Alam niyo kung anong hinahanap nila? Mga Kristiyano. Hinahanap nila yung mga Kristiyano. At ito ay kanilang parurusahan. This is what is happening in the world today. Itong nagaganap sa ating mundo ngayon. Alam niyo ba that
never in our modern day in history that we are closer to World War III. Napakalapit na po natin sa ikatlong digmaang pandaigdig. Marami na pong mga digmaan nangyari. Yung sa Vietnam War, yung Korean War, nauna yan. After the World War II, pumutok yung digmaan ng Korea. Naglalaban dyan yung communist Russia and China against the United States. Pagkatapos niyan, akala ng mundo noon, puputok na uli ang ikatlong digmaang pandaigdig, pero hindi nangyari. And then, naulit na naman ito sa Vietnam. Akala nila mag-e-escalate yung conflict. Pero hindi naman nangyari dahil nanatiling nasa Korea lang ang labanan, nanatiling nasa Vietnam lang ang labanan. Noong 1990s, pumutok yung digmaan sa Kuwait and Iraq. Nakala ng mundo din, may mga nagsasabing World War III na. Hindi pa rin, kasi yung Russia, although hindi nila kinampihan ang Iraq, hindi rin nila ito sinuportahan openly. So, noong 2000s, after yung 9/11, nilusob ng Amerika yung Afghanistan, hindi rin kumikibo ang Russia dahil kalaban din naman nilang Afghanistan. But today, what is different today ay yung sinasabi in the Bible, that there will be wars and rumors of wars. Sabay-sabay po, in multiple fronts, nangyayari po ngayon ang usapin ukol sa digmaan. Bakit po multiple fronts? Merong digmaan sa Ukraine. At ngayon, nahihila na po ang NATO at ang Amerika dito sa digmaan na ito. At yung about 2 weeks ago, binomba po yung Crimea. At yung pambobomba po na yun sa Crimea ay significant because bahagi na po yung NATO, yung mga eroplano ng NATO ay pinagbibintangan ng Russia na bumomba doon sa mga barko ng Russia. And therefore, now they are making threats of using nuclear weapons. Ito pong Russia. And then biglang pumutok itong kaguluhan sa Armenia at Azerbaijan. Ang Armenia Kristiyano, siguradong kakampihan yan ng Amerika. Ang Azerbaijan ay siguradong kakampihan naman ng Russia. Habang ito'y pinag-uusapan natin, painit ng painit ang tensyon sa West Philippine Sea between China and the Philippines na sinususugan naman ng Amerika. Parang gustong-gusto nila na talagang magkaroon na ng conflict. And yung conflict with Taiwan is still brewing. And then in Africa, grabe, fighting is still ongoing in Sudan. Marami pa rin mga Kristiyano ang nagiging biktima sa Sudan. Because ang Sudan is predominantly Islam. Si Brother Randy Hati, napunta ka ba sa Sudan? Africa yun, Nigeria. There is a war going on in Nigeria. Dahil yung nagkaroon sila ng kudeta, yung France ay ayaw i-recognize ang gobyerno ng Nigeria sapagkat sila daw ay produkto ng isang kudeta. Yung talagang lehitimong presidente ng Nigeria, nakakulong ngayon. Ikinulong ng mga sundalo. Ang nagkulong pa sa kanya, yung kanyang mga presidential guard. So ayaw silang i-recognize ng France. Yung embahada ng France, pilit na pinaaalis na ng Nigeria. Meron silang 1,500 troops, sundalo, sa loob ng kanilang embahada. And they're being threatened of being killed. Pero nagsabi na yung France, pag ginalaw nyo yung mga tao dyan sa loob ng aming embahada, there will be war. Lulusubin nila ang Nigeria. So every part of the world today, from Asia to America to Europe to Africa, there is tension.
something is happening in the world. May nangyayari po sa mundo. And ito'y kaugnay ng pagbabalik ng ating Panginoon. But the Bible didn't say kung kailan siya dadating. At yan ang tanong natin, bakit nga ba ayaw ipaalam sa atin ng Panginoon yung kanyang araw at oras ng pagbabalik? Now let us go to Matthew 24, verses 36 to 44. Ang sabi ng Panginoon dito, "But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For in the days before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them away. So also will the coming of the Son of Man be. Then 2 men will be in the field, one will be taken, the other left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken, and the other left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house had known that what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect." Let's all bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, God, sa salitang itong binigay mo sa amin. Nawa, O Diyos, maunawaan namin at maintindihan ang lahat ng mga talinhagang at mga katotohanang nais mong mahayag sa amin sa araw na ito. Panginoon, aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, yung pag-uusapan natin ngayon, surprisingly, habang pinakikinggan ko si ate, is related to what we will be discussing today. Yung katapatan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Now, what do you think will happen, kaya, if you know the exact date and time of the Lord's return? The Bible says, hindi niya alam, sabi ni Jesus, pati mga anghel sa langit, hindi alam. Yung Ama lang ang nakakaalam. Sa tingin ninyo, halimbawa lang, for the sake of argument, alam nyo, bukas, dadating ang Panginoon. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin nyo pag bukas dadating na yung Lord? Magpe-prepare na kayo, di ba? Para pag piyesta na ng Limay, di ba, nung bata pa kami, pag piyesta ng Barilos, madaling araw pa lang, nagagayat na ng mga, ng rekado. Papatawag na namin si Manang Eli doon sa Kalungusan, yung paborito namin tagaluto ng minudo. At pag nagluto ng minudo yun, parang 4 na container ng ice cream eh. Kasi noon talaga yung mga tao, pag piyesta, pinaghahandaan yung piyesta. So much more siguro kung ang Panginoon na yung dadating. Di ba maghahanda din kayo? Kung ngayon, pinag-usapan natin, bukas dadating na si Lord. Anong gagawin nyo? Upo lang kayo dyan? Di ba magpe-prepare kayo? Ay, naku, maglilinis na ako. Di ba? Naku, magdadasal na ako. Naku, lahat ng kapitbahay ko, magpipreach na ako sa kapitbahay ko. Dadating na si Lord. Di ba? Lahat yan, sasabihan mo na. Naku, yung nanay ko, hindi ko pa nasasabihan. Naku, yung kapatid ko. Naku, yung anak ko, hindi pa siya ligtas. Lahat yun, iikutin mo na. Di ba? Lahat yan, gagawin mo na. But, we will only do that until the last minute. Di ba? Ang preparasyon kasi nating mga tao, alam din ito ng Diyos, we will not prepare. Kaya, alimbawa, last year, o 5 years ago, alam natin, bukas yung dating ng Panginoon. Magre-ready na kayo ba? Hindi pa. Kuya, ako'y pa yan. Tagal pa. Haba pa ng oras. Di ba? Duyan-duyan muna ako dito sa ilalim ng mangga. Ay, yung nanay ko, hindi ko pa nasisharean. Hindi pa, mahaba pa yun. 5 taon pa naman. Mabubuhay pa naman siguro yung nanay ko. After 5 years, buhay pa yan. Yung anak ko, hindi pa siya ligtas. Hindi pa siya lumalapit sa Panginoon. Pwede pa yan. Mahaba pa yung oras.
Di ba? Mentalidad natin yan eh. Yung procrastination, yung mahaba pa. Pwede pa. Tomorrow na lang. Di ba? Nakita mo na yung barkada mo, kaibigan mo. Alam mo nang ligaw na yung buhay niya. Pero sasabi ng Lord, kausapin mo na. 4 years pa naman, Lord. Bukas na, bukas. Promise. Tignan nyo na lang sa ating pagpiprepare. Ito, lagi namin pinagtatalunan ng mga anak namin ito. Pag magpiprepare kami papunta sa church. Di ba? Di lahat, nakabihis na, nakaready ka na. Sila nakaready na rin, nakaupo. Kung kailan bubuksan ko na yung pinto palabas, saka magre-ready. Di ba? Kaya nabubwisit ka. Because ganun lahat ang mentalidad, even the people today. Kung lahat papaalis na, saka ka palang magpe-prepare. Saka ka palang maliligo. Remember that parable? Yung mga servants na pinag-prepare ng Lord ng lampara. Nagpuntahan sila doon. Tapos pagdating doon, nakakita nung isa, hindi pala sapat yung kanyang oil. Ay, pinag-prepare ka na eh. Pumunta ka dito, wala kang dalang langis. Tapos ang hihingi siya doon sa iba, pengi naman. Ay, hindi pwede ka, hindi kakasya. Hindi lalabas siya ngayon, bibili siya ng langis. Pagbalik niya na, andun na yung master. Wala na, sarado na yung pinto. And this is what is happening to many of us today. We like to prepare until the last minute only. Pag naandyan na yung hinihintay natin, saka tayo magpe-prepare. Bakit? Anong priority natin? Ito. We prioritize our wants and needs and many personal choices. That makes no sense and has nothing to do with God. Ang gusto nating unahin, yung mga kung ano nung kinakabaliwan natin. Di ba? Facebook, TikTok, mga social media, popularity, money, yung galit mo dun sa kapwa mo. Di ba yun ang mga gusto mong unahin? Gusto mo, prioridad mo, 5 years, teka muna. Teka Lord, hindi pa ako nakakapunta sa Boracay. Lord, bago ka dumating, punta muna ako sa Boracay. Di ba? Yun ang priority mo. Your priority is not God. Your priority is Boracay. Your priority is the travel, not the ministry. Maraming mga churches ngayon, ito nga, mga local government units. Gustong-gusto, magse-seminar. Naranasan ko rin po naman yan. Nasa LGU rin, magse-seminar. Pupunta pa sa Baguio. Wala namang natututunan. Pagbalik, wala ring alam. When I was director of Pinelco, kaming mga director noon, may libre kaming biyahe sa Amerika. Alam niyo kung sino magbabayad noon? Kayo! Tapos idadagdag yan sa bill ng kuryente. Pero nung ako'y director, tinanong ko yung manager. Sabi ko, lagi ko nang nadidinig yan, hindi pa ako director. Pag kami naging director, may biyahe kami sa Amerika. Sabi ko, ano bang matututunan namin sa Amerika pag nagpunta kami doon? Sabi niya sa akin, nakangisip, wala naman. Tuntua pa siya, ha? Wala naman, Ika. Junket trip lang yan, junket trip. Ang tawag ng junk trip. Ibig sabihin, basura talaga. Para lang talaga mamamasyal kami doon. Kunwari lang na may seminar. Eh sabi ko, kung wala kaming matututunan, bakit pa kami pupunta? Kaya ako lang po yung kaisa-isa at kauna-unahang direktor ng Pinelco na bumoto na huwag kaming magbiyahe papunta sa Amerika. Kung gusto ko lang pumunta sa Amerika, edi nakabiyahe ako ng Amerika ng libre. Pero sabi ko, huwag tayo pumunta sa Amerika. Nasa record yan, makikita nyo, ako lang ang kauna-unahan. Siyempre, alam nyo na kung anong nangyari. Natalo yung aking panukala. Kasi mas maraming gustong pumunta sa Amerika, gamit yung pera natin. Hanggang ngayon, patuloy yung practice na yan. Kaya ako, pag nadidinig ko yung mga service ng Pinelco na dumadaan na dyan sa pag malapit na yung katapusan ng buwan, paalaala sa lahat ng mga tao. Bukas po ay magpuputol ang Pinelco. Magbayad na kayo! Diba? Yun lang ang reminder sa atin, magbayad. Pero each of us is an owner of Pinelco. Hindi nyo na siguro na natatandaan yan.
Nung kayo po ay nagrehistro sa Pinelco, may binayaran po kayo dyan na membership fee sa cooperative. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, kapitalista ng Pinelco. May pera tayo dyan. Pag ikaw ay kapitalista, parang kooperatiba, di ba dapat may tinatanggap kayong dividendo? O sino nakatanggap ng dividendo sa Pinelco? O, wala. Yan po yung nilalabanan namin noon. Kaya galit na galit sila sa akin dyan sa Pinelco. Nung ako'y naandyan, ang kulit ko daw. Nirally nila ako dyan. Pero mo, nagrally yung Pinelco, ako lang yung nirarally, saka nakakita ng ganun. Meron bang ganun? But today, our world is like this. We focus on the insignificant para sa Panginoon. Busy tayo sa kung ano ang naririto sa mundong ito. Hindi ba po pwedeng lahat ng kilos natin, kahit na babiyahe ka sa kung saan, ay ang iniisip mo, how do we start this? How do we begin this ministry in this particular place? Alam mo, nung napunta sa United Kingdom yung aming anak, siyempre namimiss namin yung anak namin doon sa UK. Gustong-gusto namin ni Doktora na makapunta sa UK. Pero nagko-compute kami. sa pamasahe pa lang namin. Aba, nung balikan namin, kalahating milyon na. Sabi ko kay Doktora, pwede kayang siya na lang pauwiin natin dito. Kaysa lahat tayo magpuntahan doon. But now, our focus have shifted. Kasi nung nalaman ko na dati may church na ina-attendan doon yung sister ni Doktora, ngayon wala na silang church. And it bothers me. It bothers me, na yung aking anak at yung aking sister-in-law at yung pamilya niya, ay walang pinupuntahan na church. Kasi maliit lang ang community ng mga Filipino doon sa lugar nila. And now, the focus has changed. Ako gusto ko pa rin pumunta sa UK. Pero bukod sa dalawin yung anak ko, gusto ko pumunta ron so that we can start something. I want to start a Bible study group, a church, whatever it is. Just to get the people to listen to the Word of God. Pag umalis kami doon, may mauumpisahan. And that is sabi ko pwede palang ganito. When you go to a place, the focus of your mission is about the Lord. Siguro be-bless kami ni Lord para makarating doon so that we can do a mission. It's a mission work. Hindi lang pasyal. Mag-mission tayo. And I know that God will make it happen. Ako'y nagmumotorsiklo ako. Pero matagal na namin pinaplano nila Melchor ito. Nabubuo kami ng motorcycle group. Sabi nila, anong pangalan? Sabi ko, PACR. Philippine Association of Christian Riders. Pero lagyan ako natin para mas magalang. Lagyan natin ng po. PACR po. But honestly, what I wanted to happen, magkakaroon kami. This will start in a few months from now. I will call this yung Project Rome. Project Rome. Riders on a Mission. Magra-ride kayo, hindi lang para mag-ride o pumunta sa kung saan. Magra-ride kayo to accomplish a mission. To visit a church or start a crusade somewhere. At alam ko, mangyayari ito, gagawin ng Panginoon ito. Marami pang magaganap sa buhay natin ngayon. And in this church, many will happen. But we've got to make the choices. But today, ang choices nga natin, puro tungkol lang sa ating mga sarili. Nagiging sakim kasi ang mundo. Sabi ng Panginoon, hindi ko alam kung anong araw, anong oras dadating, ako babalik, pero He gave us signs. Pero kaya alam mo, na gino-joke-joke tayo ni Jesus. He has an idea as to when the event will happen, but He will not give us the exact date and time. But He knows the signs. Sabi niya, eto yung mga abangan ninyo. Malalaman ninyo na ako ay pabalik na. And sabi niya sa Matthew 24, verse 3 to 14,
ito yung mga kauna-unahang mga magaganap sa atin. Ano? Natural disasters. Meron na ba nito? Natural disasters, is it happening today? Yes. Halos every week. Simula nung nagpandemya, wala na tayong nasaksihan. Actually, even earlier than that. Pero yung after the pandemic, makikita nyo yung frequency of the disaster, sunod-sunod na. As in, wala na talaga siyang puknat. It's like, when a woman is giving birth, ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung birth pains. Pag manganganak yung babae, ito yung mga babae, alam ito. Paglalabas na yung sanggol mo, yung frequency ng contraction ng tiyan mo, padalas na ng padalas. Yun yung sign na lalabas na ang iyong anak. The frequency of contraction. And today, makita mo yung frequency of the disaster is happening very fast. And He warned us against false prophets. Marami bang mga bulaang propeta ngayon? Ang dami, grabe. Never in our history as a church, mga Kristiyano pa ang tawag nila sa sarili nila. Ngayon po, pinakamarami yung mga propeta na nagliligaw sa maraming mga tao. One of the biggest church in the United States is si Joel Austin. And I heard his wife, sa gitna ng kongregasyon, ang sabi niya, worship is not about God. It's about you. Ay, grabe. Worship has nothing to do with God daw. Whatever makes you feel good is worship. Hala. Saan ang galing yun? And this is speaking before 17,000 people. And the worst part of it, people started clapping. Nagpalakpakan yung mga tao. At ang paborito nilang byline, yun daw, remember the power of I am. Akala ko sinasabi nila yung Panginoon because I am refers to God. Yung pala ang sinasabi niya, the power of I am strong, I am powerful, I am blessed. Puro tungkol pala sa sarili nila. And people love this church. You know why? Because it's self-centered. Hindi to nakasentro sa Panginoon. It is centered in themselves. So people like it. Gustong-gusto ng simbahan, ng mga tao, pumunta sa isang simbahan na ang star ay yung sarili niya. Hindi yung Panginoon. But they are earning the biggest revenue in churches today. Si Joel Austin is ranked as one of the top 10 richest pastors in the world. Usong-uso ngayon yung prosperity gospel. At yung mga tao, gustong-gusto rin ng prosperity gospel. Bakit? Kasi ang itinuturo doon, pag nagbigay ka sa Panginoon, yayaman ka. Dito ang tuwa naman yung mga pastor. Nagbigay ka sa Panginoon, pero ang intention mo pala sa pagbibigay sa Panginoon, pagbibigay doon sa church, hindi para mai-advance ang kingdom ng Panginoon. Anong gusto mo? Ang gusto mo yumaman. Ginawa natin yung Diyos na loto. Tumataya tayo sa Panginoon. Pumumpusta tayo sa Lord. That is not how the kingdom works. You give to God because you love God. Hindi dahil sa gusto mong palitan ni Lord yung bigay mo. Palitan yan o hindi, basta ikaw magbigay ka. As a test of what? Of your faithfulness to God. Hindi ito tungkol sa pagbabalik sa atin. Although sinasabi ko sa inyo, God is like that. You will never outgive God. Pag nagbigay ka sa Diyos, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw. Pag kuripot ka sa Panginoon, kuripot din ang blessing. Dahil ba kuripot ang Diyos sa iyo? No. It's because you don't have faith. Our giving to God is a test of faith. A test of our love to God. Magbibigay ka lang pag may pera ka. Pag wala, ay wala rin. Saan yung pananampalataya dun? Kung magbibigay ka lang kung meron ka. Ay kahit yung mga pagano,
Yung mga Pariseo, ganun din naman ang ginagawa eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ikapo, pang baby Christians lang yan, sa totoo lang. Because when Jesus came, tingnan nyo yung demand niya dun sa mga tao. It's no longer a part. It is everything that you've got. Belongs to God. Yung nga ikapo, hindi mo magawa eh. Makakakumply ka pa kaya doon sa tinuturo sa atin ng Panginoon. But I'm telling you this, yung pagbibigay nyo, ito marami magagalit na naman sa aking pastor nito. Yung pagbibigay ninyo sa simbahan, yung pagbibigay ninyo sa pastor, wala pong kinalaman yan sa kaligtasan nyo. Kaya magbigay kayo sa simbahan, kaya magbigay kayo sa pastor, hindi ibig sabihin yan ay nasuhulan nyo yung pastor, dikit na kayo sa Panginoon. Hindi po ganoon. Nagbigay ka ng malaki sa church. Nakalista doon niya sa heaven, ano? Nililista ni San Pedro, uy, nag-10,000 siya, uy, nag-20,000. Pagdating mo sa langit, bossing, pakicheck mo nga yung contribution ko. Nandyan, nakalista yan eh. Pag nakita ni San Pedro, uy, ang dami eh. Sige, tuloy ka. Walang ganun. Walang ganun sa langit. Kaya magbigay ka o hindi. Kung ikaw ay ligtas, maliligtas ka. Kaya nga yung pulubi na nagbigay lamang ng kakapiranggot eh. Sabi ng Panginoon, mas marami siyang binigay kaysa doon sa baul-baul na dala. Bakit? Kasi binigay niya yung lahat sa Kanya. Everything she's got, ibinigay niya sa Panginoon. When we give to God, what is being counted is whether you're happy with what you give. Masaya ka ba doon sa binigay mo sa Panginoon? The Lord loves a cheerful giver. Nagbigay ka nga ng 1,000. Di ba? Papadyak-padyak ka. 1,000 na naman. Wala na naman akong pera. Ano ba yan? Diba? That's not being cheerful about it. Di ba? O kaya nagbigay ka nga ng 1,000. Pero mayat maya naman sa panalangin mo, Lord, alalahanin mo yung 1,000 binigay ko nung nakaraan. Lord, huwag mo kong kakalimutan. Diba? Huwag ka na magbigay. Kung ganun din lang ang ating mentalidad sa pagbibigay sa Panginoon. We must be cheerful in what we give. But this is what the message of the false prophets today. Bakit? They are substituting the real Christ with somebody else. Pinapalitan nila si Hesukristo ng ibang klaseng Hesukristo. Yung Hesukristo ngayon na gustong-gusto ng mga tao, mukhang Santa Claus. Tagabigay ng pera. Yun ang tingin nila kay Hesukristo. Blessing, blessing, blessing. What about the sacrifice? What about the works na sinabi ng Panginoon naka-reserve para sa atin? Kapag ikaw ay iniligtas ng Panginoon, you will be doing good things that has been reserved for you. Gagawin mo yan. Hindi dahil lang ikaw ay nais mo lang maligtas. No. Yan is a natural consequence of you being saved. But yung mga tao, ayaw yan. Ang gusto lang, magbigay ako, balik mo yan, Lord, ha? Siksik, liglig, at umaapaw. O kaya ngayon, maraming mga tao, siksik, liglig sa taba. Di ba? Kasi ayaw magtrabaho, ayaw kumilos, ayaw magministeryo. The world is starting to love itself. Ito rin sinasabi ng Panginoon as one of the signs. Pero ito yung beginning para lang makita ninyo where we are right now. And the third, ang sabi ng Panginoon, there will be wars and rumors of wars. Are we here? Andito na ba tayo? Oh, yes. Yes. We've been here a long time ago, but never in our history today has the threat of world war have escalated to this level. We are this close. We are this close to having World War III. And this I would like to share to you. The other night, late na ako nakatulog kasi marami akong ginagawa, marami akong trabaho. Pero nagising uli ako, alas 5 ng madaling araw, nagising ako. Madilim pa. Dumilat ako, tinatry kong makatulog, hindi ako makatulog.
At laging nangyayari sa akin yan when there is something big that is about to happen. And I was praying to God, what's the message? Bakit ako ginising niya ako ng alas 5 ng madaling araw? And while I was praying, the message is not good. The message is not good. God's message is, war will happen. Magkakaroon ng digmaan. War is terrible. Mas matindi ito sa COVID. Sa COVID, pwede kang magtago sa bahay. If there is war, pati mga bahay natin will not be safe. Because those will be targets. Dudurugin yan ng mga armaments ng mundo. For example, if war will erupt between us and China, you think we stand a chance against China? 2 milyon ang sundalo nila. 2 milyon. Tayo, meron lang tayong mga 200 plus thousand na mga aktibong mga sundalo. We are 1 versus 10 ang labanan natin yan. And today, there are hundreds of thousands of Chinese that are already in the Philippines. Presumably working sa mga pogo, mga yan. These are military age personnel. Sinight na ni Ping Lacson. Sabi niya, hindi ba nagtataka itong mga taga-immigration natin? There are more than 150,000 yata na mga Chinese who are of military age. 28 to 35 years old. Nandito sa Pilipinas. At ang kategory nila, sabi, mga retired na sila. Retired at 35. Anong ginawa mo at nakapag-retire ka at 35? He was suspecting that these are advanced party ng mga sundalo who are here. Just in case a war erupts, andito na sila. May mga sundalo na sila. Ang kailangan nila, armas. Ay who would say na wala silang mga armas na nakatago dito sa Pilipinas? May mga sindikato na nga sila dito, yung mga Chinese. We will not stand a chance against a conventional warfare. May pag-asa tayo kung lahat tayo mabumundok at lalaban sa kanila ng guerrilla warfare. But that means we would have to abandon our houses. War is terrible. It's a terrible thing. But we are so close. We are so close to this happening in our world today. At sabi ng Panginoon, yung kasunod nitong natural disasters, false prophets, wars and rumors of wars, these are just the beginning of sorrows. Umpisa pa lang ito mga kapatid. Yung mararanasan natin, this is just the beginning. And the Lord is telling us, mag-prepare na kayo. The beginning of sorrows means there is more to come. May mga dadating pa. Umpisa pa lamang ito. Ngayon, relax pa tayo. Nasa bahay pa tayo, problema lang natin. Si Rendon Labador at saka yung sina Vice Ganda. Di ba? Suspension ng showtime. Yan ang mga problema natin sa buhay ngayon. Di ba? Presyo ng bigas. Yung mga tao nga, nagre-reklamo sa bigas, pero pag tumaas yung sigarilyo at saka yung gin, okay lang. No problem. Pero pag tinaas yung bigas, nagre-reklamo agad tayo. Binabahan ng gobyerno yung presyo ng bigas, 45 daw. Punta ako sa palengke, wala akong makitang 45 na bigas. Nasaan ba yun? Meron ba talaga? O baka ako lang hindi nakakakita Minsan pinapasyalan ko talaga sa palengke. Pag sa Balanga, titingnan ko, sa Maribeles, titingnan ko, kung may 45 nga, wala naman 45 na bigas. Sa Limay ba may 45 na bigas? Meron na. 41, NFA rice. Ilang kilo ang makukuha mo? Makutim ang kulay niya. Parang
Pa-expire na. So many things are happening. Yung pa nga lang bigas pa lamang, pumapalo na ng 55 hanggang 60 yung bigas. Diba? Namimighati na tayo eh. Yung kuryente natin, patas, namimighati tayo. Para sabi ng Panginoon, this will just be the beginning of sorrows. Umpisa pa lang iyan, kapatid. Now, are you ready for the sorrows that are greater than the natural disasters and wars? Handa ka na ba sa mga pighati na mas matindi pa sa natural disasters at gera? Pero may sinabi ng Panginoon na yung gera at natural disasters, umpisa pa lang. It's just the beginning. Ay maiisip mo, meron pa ba? May mas matindi pa ba rito? Marami pa. Ang sinabi ang Panginoon na magaganap. At in the next few weeks, sa pag-uusapan natin ito, yung tungkol sa tribulation and rapture. Andito pag-uusapan natin kasi maraming mga views, whether exempted ba tayo dito sa mga pighati ng tribulation, before na dumating ang Panginoon, or not. Kasi there are several views, Meron dito yung tawag pre-treb. Bago daw mag-umpisa lahat yung pighati na ito, kukunin tayo ng Panginoon. Iba naman yung mid-treb. In the middle of the tribulation, kukunin tayo ng Panginoon. The other says it's post-treb. Yung mangyayari muna yung tribulation bago tayo susunduin ng Panginoon. And I will explain to you yung mga biblical basis natin in our belief on tribulation. Kung paano ito mangyayari, ano ba yung katotohanan? Kasi ang daming mga maling mga turo sa atin ngayon tungkol dito sa katotohanan ng tribulation. At kailan ito magaganap? At paano ito magaganap sa atin? But the one thing is for sure, sinasabi ng Panginoon, mag-prepare tayo. Because something bigger is about to happen. Bigger than natural disasters and wars. The Lord wants us to be prepared every day. Not just the last day. Ito yung sinasabi ni ate kanina. The Lord wants us to prepare every day, mga kapatid. Hindi lang doon sa huling araw. Huwag kang maligo papunta sa church kung kailan nakaalis na lahat. Saka ka palang maliligo. At the beginning of the day, of a Sunday, nagpe-prepare ka na because you know you are here to worship God. You prepare in the beginning, not in the end. Ang preparasyon nasa umpisa, hindi sa dulo. And this is what the Lord wants us to do. And this is the question for us. Handa ka na ba? Are you prepared for the coming of the Lord? Now, this is a question that only you can answer, mga kapatid. How are you preparing for the return of God? Paano ka naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? What are you doing to prepare for the return of the Lord? Medyo malilito ka na siguro dyan, di ba? Paano nga ba? Ano nga bang ginagawa ko? When the Lord says prepare, He was not just referring to you. He's preparing everyone na dapat maligtas sa pamamagitan mo. That's why, our preparation in the church started with this. And those of you who attended yung ating leadership seminar, I gave you this. Para saan? Para may pangningas kayo pag naubusan kayo ng papel? No. Itinuro ko ito so that we can start our own Bible study groups. Ito po ang purpose niyan sa totoo, mga kapatid. We need to start something. The preparation for the return of the Lord begins now. Now. Inihahanda na tayo ng Panginoon para dyan. So kailangan, gamitin natin itong tools na ibinigay sa atin ng Panginoon. Not just for us, but for people around us. Kasi pagbabalik ng Panginoon, susunduin niya na tayo. Sinong isasama mo sa sunduan? Wala tayong maisasama sa sunduan. So kailangan natin, mga kapatid, win as many souls as possible for the Lord. And that begins today. That is our preparation.
Hindi lang ito preparasyon ng ating mga sarili. We need to prepare